Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay magre-review na naman nga tayo ng isang online loan application. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming ang mga tao ang naloloko ng mga online loan application na ito, kaya ginagawa natin ang pagre-review para matulungan natin silang makahanap ng mga legit na pwedeng utangan at makatutulong sa oras ng pangangailangan. Ang i-review nga pala natin ngayong online loan app ay ang OkPeso Safe Online Loan App. Dito sa app na to ay pwede kang mangutang ng mula 2,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Isang ID lang ang kailangan at pwede mong bayaran ang utang mo ng mula 96 hanggang 365 days o isang taon. Pwede kang mag-loan basta't ikaw ay 18 years old hanggang 49 years old at zero ang kanilang transaction fee. Mukhang maganda ang kanilang platform, pero syempre, bago nyo i-download ang application na ito ay siguraduhin munang mapanood ng video hanggang dulo para malaman ninyo kung legit ba talaga ang kanilang ino-offer. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. At ayan nga, na-install ko na. Syempre, ang unang step na gagawin natin dyan ay ang ilagay ang ating phone number para makapag-send ng verification code. After nun, click lang natin na ang service agreement and then continue na tayo. Dito ay meron na agad lumabas na we need the following permissions to start your loan application. So, ito po yung mga kailangan nilang permission para makapag-continue tayo sa susunod na step. Next ay dito na tayo sa basic information. Sa basic information, ang unang-una na nating sasagutan dyan ay ang first name, tapos middle name, and then yung ating last name. Ang nakalagay dito as seen on your ID. Yun yung ilalagay nating pangalan ay yung nakalagay dun sa ating ID na ipepresent mamaya. At susunod, kasama rin ang gender, tapos ay ang date of birth. Nakalagay dito, month, day, and year. Kasama din ang email address. Lagi kong pinapaalala na dapat yung email address natin ay alam natin ang password, na-open natin at nakaka-receive ng mga messages. Kasama din sa hinahanap nila or pinapasagutan nila ay ang Facebook username. Tapos, alternative phone number, pero nakalagay dito optional. Mas maganda rin kasi na sinasagutan natin yung mga nakalagay na optional kasi mas mabilis or mas mataas ang tsansa na ma-approvean tayo sa ating loan. Sa part 2 naman ay ang current address, kung saan tayo kasalukuyang nakatira. Tapos yung detailed address natin. Pag sinabi nating detailed address, kasama yung number ng house natin. And then, how long have you been living in your current address? So, ilang taon ka na daw nakatira dun sa current address mo kung saan ka nakatira ngayon. And then, kasama rin yung religion and then yung marital status. Kasali din dito yung housing status, tapos yung highest educational attainment mo, kung ano yung natapos mo. And then, nakalagay din salary payday. Dun sa salary payday, ilalagay mo lang kung 15 or 30 ka sumasahod or pareho. And then, pag may nakita kayong mga arrow down dyan, ibig sabihin meron kayong mga pwedeng pagpilian. Napansin ko sa loan application na ito ay konti lamang ang sinasagutan kasi ang susunod na ay ang contact references. Ilan lang ba ang kailangan nila dito na contact? Ayan, 3 lang, no? Mas konti kumpara sa iba. Kasi sa iba, minsan 5 ang hinahanap nilang contact references. Tapos may nakalagay pang note dito na kapag kakumpleto at 3 na ilagay na contact references ay mas mataas ang tsansa na ma-approvean ang iyong loan. Nakalagay din pala dito sa note nila na please ensure that the information you submit is correct and valid, which will help your application. Tapos nakalagay din, OkPeso allow permissions to access your phone book contacts. OkPeso uses your phone and contacts to aid us in reaching in case your provided contact number cannot be contacted. So, di ba, lagi kong pinapaalala sa mga videos natin na kapag tayo ay maglo-loan at balak nating mag-loan, siguraduhin natin na 3 hanggang 5 contacts lang ang nasa phone book natin. Bakit? Para hindi lahat masenda ng message yung mga number na nasa phone book natin. At siguraduhin natin na kapamilya lang natin or close lang sa atin yung nasa phone book natin.
So next ay yung ID na. So ito po yung mga ID na pwede nating pagpilian. Nandiyan na yan sa screen. Kagaya ng UMID, driver's license, SSS, passport, postal ID, PRC, and more ID types. So meron pang second choice dyan sa ilalim. Kapag nakapili ka na ng ID, ay ilalagay mo na yung ID number mo. And then, pipicturean mo na yung harap at likod ng ID. Siguraduhin lang na malinaw ang pagkakapicture para hindi kayo ma-decline sa inyong loan. At dumako na tayo sa last part. Lumabas dito na pwede lang akong mag-loan ng hanggang 2,000 pesos. Ito ay para sa first-time user. Tapos, ang loan period niya, ang naka-unlock lang ay ang 7 days. Siguro kapag ikaw ay good payer at nakakabayad ng tama sa iyong loan ay ma-unlock din yung 14 days, 91 days at yung 210 days. Inokay ko na yung 2,000 pesos at ang susunod na ay ang payment channel. Dito sa payment channel, may lumabas dito na through bank, GCash, PayMaya, and then yung other plan is nakalagay M. Luwilier at RD Pawn Shop. Dito sa payment channel, may mga nakalagay dito na mga fees. Pero syempre, dahil mas usual natin ginagamit yung GCash, GCash na lang yung gagamitin ko. At sa bandang baba, pipindutin lang natin yung account. At eto na nga. So, yung interest dun sa ating loan ay from 144 pesos to 224 pesos. Yung kanyang service fee ay 216 pesos to 336 pesos. At yung channel fee niya ay 50 pesos. Yung total fee, 410 pesos up to 610 pesos. So, walang nakalagay dito na exact amount. And ang pwede nating ma-receive dun sa ating niloloan na 2,000 pesos ay 1,390 hanggang 1,590 pesos. At ang madideduct doon ay nasa 610 pesos. So, yung interest daw ng loan ay malalaman natin after na ma-determine yung iyong review. So, kung matatanggal dun sa 2,000 niloan natin ay 610 pesos, ang marireceive na lang natin ay 1,390 pesos. Ngayon, nasa sa inyo pa rin kung itutuloy niyo yung paglo-loan at nangangailangan talaga kayo ng pera. Kaya pala nakalagay kanina doon, zero transaction fee kasi wala naman palang nakalagay dito na transaction fee. May mga iba lang sila na fee na nilagay para hindi nila masabi na meron silang transaction fee. So, yon, doon na nga natatapos ang ating pagre-review dito sa OK Peso. Kayo na ang bahala kung kayo ay magtutuloy pa rin sa inyong loan o hindi na. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!